Si Hugh Glass ay isang tracker, anak ng isang katutubong matagal ng yumao, at nabubuhay sa kung anumang maibigay ng kagubatan o kung anuman ang makuha niya mula rito. Nangangaso si Glass kasama ang kanyang anak na si Hank at isang grupo ng mga mangangaso. Dahan-dahan silang naglalakad sa gubat, alerto habang naghahanap ng pagkain. Nakakita si Glass ng USA, itinutok ang baril, at tumira ng eksakto. Samantala, sa pansamantalang kampo, biglang nagkagulo. Inatake sila ng tribong Arikara nang walang babala. Nagliparan ang mga palaso at sabay ang mga putok ng baril. Narinig ni Glass ang kaguluhan at agad na tumakbo pabalik. Iniutos niyang iwanan ang lahat, ang mga balat, lahat, at tumakas. Ngunit ilan lang sa grupo ang nakatakas. Dumaan sila sa ilog, sinusubukang iwan sa likod ang mga bangkay at amoy ng dugo. Ilang oras ang lumipas, medyo kumalma na ang lahat. Iminungkahi ni Glass na iwan na ang bangka, dahil ang pananatili sa ilog ay parang pagsuko na rin sa kamatayan. Kabisado ng mga katutubo ang bawat liko ng ilog. Nakinig si Andre, ang kapitan, at nagtiwala sa isang marunong bumasa ng bakas. Nagpatuloy ang grupo sa lupa kasama ng natira, mga tao, kabayo, at ilang balat ng hayop. Para sa kaligtasan, itinago nila ang natitirang balat sa pagitan ng mga bato. Habang naglalakad, lumayo si Glass para mangaso ng pagkain, pero may ibang sorpresa ang kapalaran. Nakasalubong niya ang isang malaking oso. Tinangka ni Glass na kunin ang kanyang rifle at nakabaril siya sa nguso ng hayop, pero bumalik ito na mas mabangis. Gamit ang huling lakas, ilang ulit niyang sinaksak ng kutsilyo ang leeg ng oso. Doon lang ito tuluyang bumagsak. Natagpuan ng grupo si Glass na nakahandusay sa ilalim ng katawan ng oso, halos hindi na makilala. Sinubukang iligtas ni Andre ang kasama, tinahi ang sugat kung paano man niya kaya. Si John, isa sa mga mangangaso, gustong iwan si Glass. Sabi niya, mamamatay rin daw ito, pero hindi pumayag si Andre. Nagpatuloy ang grupo sa bundok at nagsimula ng maramdaman ang tindi ng lamig. Ang pagbubuhat kay Glass sa isang improvised stretcher sa ganung lupain ay halos imposible. Nag-alok si Andre ng pera sa sinumang gustong manatili at alagaan si Glass. Pumayag si Jean, isang kabataang naniniwala pa sa dangal. Pumayag din si John, pero dahil sa masamang balak. Kinabukasan, nawalan na ng pasensya si John, nagsimulang maghukay ng libingan, at nagpa siya ng tapusin ang paghihirap ni Glass. Tinangkang sakalin ni John si Glass, pero dumating si Hanky sa kampo at nakita ang pangyayari, agad siyang nakialam. Pinatay ni John si Hanky gamit ang saksak. Nakita ni Glass ang lahat, pero wala siyang magawa. Puno ng galit, siya ay halos mabaliw habang papatayin na sana ang sarili niyang anak. Bumalik si Jean at napansin niyang nawawala si Hank. Nagsinungaling si John, sinabi niyang tumakas si Hank dahil may mga katutubo sa paligid. Nagsinungaling siya at napaniwala ang binatilyo na kailangan nilang umalis agad bago dumating ang tribo. Walang awa, inilibing nila si Glass sa mismong lugar, bagaman siya ay buhay pa at humihinga, at tumakas. Ngunit sa ikinagulat ng lahat, hindi siya namatay. Ilang oras o marahil ilang araw ang lumipas, nakalabas si Glass mula sa libingan. Tahimik siya. Pagkatapos, binalot niya ang sarili ng balat ng patay na oso, ngumata ng mga lumang buto ng USA, at uminom ng malamig na tubig mula sa ilog upang muling makabawi ng lakas. Sa kakaunting natitirang lakas, nagsindi siya ng apoy at sa sobrang sakit, sinunog niya ang kanyang lalamunan upang mapigil ang impeksyon. Ginugol ni Glass ang buong gabi sa loob ng isang yungib, nanginginig sa lamig. Kinaumagahan, tinangka niyang tumayo, ngunit nabigo. Sa matinding tiyaga, sa wakas ay nakatayo rin siya. Papalapit ang ilang katutubo sa di kalayuan, kaya't wala ng oras. Para mag-isip, tumalon siya sa ilog para lang mabuhay. Nilamon siya ng rumaragas ang agos. Inanod siya ng ilang kilometro at halos malunod. Pero sa isang himala, nakakita siya ng malaking troso at doon kumapit, hinayaan ang tubig ang magdala sa kanya. Samantala, si Jean, ang kabataang tumakas kasama ni John, ay unti-unting nagdudugtong-dugtong ng mga pangyayari. Hindi tugma ang kwento ni John, pero dahil sa takot, nanahimik siya.
Alam niyang hindi siya mabubuhay ng mag-isa sa gubat, kaya't nagpasya siyang manatili sa tabi ng mamamatay tao. Dumating sila sa outpost ng mga mangangaso. Pagdating nila, agad nag-utos si John, sumunod lang tayo sa mga utos. Marunong magsinungaling si John, may kumpiyansa sa kanyang pananalita, at nalinlang si Kapitan Andre. Sinabi niyang tinupad niya ang lahat ng ipinangako at bilang gantimpala, tumanggap siya ng malaking pera dahil daw sa pag-aalaga kay Glass sa kampo ng mga mangangaso. Medyo lasing na si John nang tangkain niyang humingi pa ng dagdag na pera. Sinabi niyang may nakatagong pera sa vault ng kumpanya at pwede itong gamitin para bayaran ang pagkawalan ng mga balat. Tumanggi si Andre. Sabi niya, sobra pa nga ang natanggap ni John, pati na ang para sa gastos sa paglibing kay Glass. Samantala, malayo roon, ang lalaking akala ng lahat ay patay na, ay buhay pa. Gumawa si Glass ng bitag gamit ang mga bato, nakahuli siya ng makakain. Patuloy siyang naglakad, hanggang sa makita niyang tumatakbo ang mga bison na tinatakasan ang mga lobo. Bilang paraan ng kaligtasan, hinintay niyang matapos kumain ang mga ito bago siya makatulog ng maayos. Nagising si Glass sa init ng apoy mula sa isang bonfire. Ang nag-iisang katutubo ay pinalayas ang mga lobo at nagsimulang maghiwa ng karne mula sa bison. Gumapang si Glass papalapit sa kanya at sinubukang makipag-usap gamit ang wikang katutubo. Nakiusap siya para sa pagkain at binigyan siya. Pagkatapos mapawi ang gutom, nawalan siya ng malay sa sobrang pagod. Kinabukasan, pinagmasdan ng lalaki ang mga pilat ni Glass at ginaisang siya. Ikinwento ng tracker ang lahat, tungkol sa kanyang anak, sa libing ng buhay, at sa pagtataksil. Tahimik na nakinig ang katutubo, sabay sabing pinaslang din ang kanyang tribo. Ngayon, pag-alagala siya sa paghahanap ng mga nakaligtas. Nag-alok siya ng tulong, at nagsama silang dalawa sakay ng kabayo. Sa ikalawang araw, nilanat si Glass at lalong lumala ang lamig. Kumalat ang impeksyon sa kanyang katawan, kaya nagsimula siyang malito. Ginamo ng kasama ang kanyang mga sugat gamit ang mga halamang gamot at may tiyagang naghintay na hamupa ang bagyo. Pagkagising ni Glass, mas maayos na ang kanyang paghinga, pero hindi nagtagal ang ginhawa. Natagpuan niya ang bagong kaibigang nakabitin sa puno, binitay ng mga tulisan mula Europa. Malapit doon, may batang babaeng katutubo na nakagapos. Anak siya ng isang pinuno. Dinukot siya upang gawing laruan ng mga hayop. Isa sa mga bandido ang hinayla siya papasok sa gubat upang abusuhin. Tahimik na pinanood ni Glass ang lahat at dahan-daang lumapit. Sa husay, nakuha niya ang baril ng lalaki at pinalaya ang isang kabayo. Sinamantala ng babae ang pagkakataon at naghiganti. Habang sakay sa kabayo, hindi na maalaya ni Glass na nawala niya ang kantin, ang Reg Along ibinigay sa kanya ni Jean. Naiwan ito sa gitna ng daan. Pagkatapos magpaalam sa babae, nagsindi si Glass ng apoy at muling nagkubli sa balat ng osong muntik nang pumatay sa kanya. Kinaumagahan, isang palaso ang tumama sa punong kahoy sa kanyang tabi. Agad siyang bumunot ng baril na nakuha mula sa isa sa mga bandido at bumaril. Tumakas siya sakay ng kabayo, pero sa pagkakataong ito, hindi siya nakaligtas. Tinamaan ng isa pang palaso ang kanyang kabayo, nawala ito sa balanse, at nahulog mula sa bangin, kasama si Glass. Dapat ay namatay sila pareho, pero ang kabayo lang ang nasawi. Sa gitna ng malakas na snowstorm, ginawa ng tracker ang dapat gawin, binuksan ang tiyan ng kabayo, naghubad, at pumasok sa loob ng bangkay. Ito lang ang paraan para hindi siya mamatay sa hypothermia. Samantala, sa pueblo, isa sa mga bandido ang nakaligtas at dumating, pagod at gutom na gutom. Sa desperasyon, inalok niya ang isang bote kapalit ng pagkain. Napansin ni Jean na hawak nitong bote ay ang parehong kantin na binigay niya noon kay Glass, at dito siya nakasigurong buhay pa si Glass. Pagkarinig nito, agad nagtipon si Kapitan Andre ng mga tauhan. Dahan-dahan silang naglakbay, at matapos ang mahabang paghahanap, natagpuan nila si Glass, mahina pero humihinga pa. Hinanap ni Andre si John, at nadiskubre niyang ninakawan nito ang vault ng kumpanya at tumakas. Dahil sa galit, binugbog niya si Jean. Pinilit niya ang binata na magdasal at muntik na siyang patayin, pero umatras sa huling sandali at ipinaaresto na lang ito. Nang mabalitaan ni Glass ang pagtakas ni John, hindi siya nagdalawang isip. Humingi siya ng kabayo at baril, at nagpa siyang habulin ang taong pumatay sa kanyang anak at nagtangkang ilibing siyang buhay. Nagpas siyang sumama si Andre, dahil hindi siya sigurado kung kakayanin ni Glass ang misyon mag-isa. Sa malapit ng bundok, naghiwalay ang dalawa.
Pero inaasahan na ito ni John. Anabangan niya si Andre. Você de volta pro Forte Kiowa. Eu tenho um plano melhor. Natagpuan ni Glass ang katawan ni Andre, at sa kanyang pagkabigla, kinuha na ang anit ng kapitan. Pero wala ng oras para malungkot. Ipinagpatuloy niya ang habulan. Nasa mataas na lugar si John at kita niya ang dalawang kabayong paparating, isa ay sinasakyan ni Glass, at sa isa'y nakasakay ang bangkay ni Andre. Pinuntirya niya ang tracker, at nang mahulog ang katawan, lumapit siya ng dahan-dahan upang matiyak ang tagumpay. Pero nilinlang siya ng sinungaling. Ang tunay na Hugo ay buhay pa, nagkunwaring bangkay ni Andre. Ang tunay na Andre naman ay nakaupo sa isang sanga. Kumontra si John, umatras. Eu tentei dizer ao seu filho, e não parava de gritar. Deus! O senhor sabe o que aconteceu lá? Você matou meu filho. Você devia ter criado um homem, não uma garotinha histérica. Pinutol ni Glass ang mga daliri ni John, na gumanti naman sa pamamagitan ng saksak. Mas nada vai trazer o seu filho de volta. Ngunit wala nang makakabawi sa kanyang anak. Dumating ang mga katutubo. Nasa kanila ang pinuno, ama ng batang babaeng iniligtas ni Glass. Hindi nagsalita si Glass, tinulak lang si John papunta sa kanila. Dahan-daang tinanggal ng pinuno ang anit ng traidor. Ang tracker, sugatan at halos wala ng buhay, ay bumagsak. Nakita niya ang imahe ng kanyang nawawalang asawa. Alam niyang malapit na siyang sumama sa kanyang anak.